Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Walang maramdamang sakit ang biktima nito nang siyang labis na panganib. Sa oras na lumaki na ang tanim ng bunaw, huli na para sa biktima nito ang makipaglaban para sa kanyang buhay. Ayon naman kay Mang Carpio, noong mga panahong nasa tanay pa silang 5, meron siyang nakilalang kagaya niyang ermitanyo sa lugar na yon. Mabait ang ermitanyong yon at kagaya niya, nag-iisa lamang din ito sa buhay. Nagkakilala sila nang minsan silang nagkasalubong ng kanilang dinadaanan. Agaran nilang naramdaman ang presensya sa bawat isa, kaya nagawa nilang magkausap. Kahit sino ba naman kasi, madaling malalaman na isang ermitanyo ang isang tao dahil sa panlabas na itsura nito. Sa paglipas ng minuto, nagkaibigan na nga sila Mang Carpio at ang ermitanyong si Huro. Ayon kay Mang Carpio, mas lalo siyang namangha nang tawagin ng nagngangalang Huro ang sibat na kaparihas sa tanga ni Danilo, na mahiwagang sibat. Dahil sa pinakita ng ermitanyong si Huro, mas lalong nagiging interesado ang kanilang grupo sa matandang yon. Maraming ikwinento ang nagngangalang Huro sa kanilang grupo, gawa doon na rin sila natirahan sa tahanan nito. Noong mga panahong palagi silang dumayo sa baryo para makipagtupada. Habang papatagal silang namamalagi sa kubo nito, doon nila unti-unting nalaman ang iba nitong sikreto at ang tungkol sa mga bunaw na mambabarang nakaaway nito. Nang malaman ni Mang Carpio ang tungkol sa kaganapan sa lugar ni Huro, sila na mismo ang nagpresenta na tulungan ang kapwa niya ermitanyo. Hindi naman siya pinigilan ng ermitanyo dahil sa kanilang pamimilit. Ayon kay Mang Carpio, isang araw habang naglalakad sila sa baryo ng Hinagbaan, nakasalubong nila ang isang bunaw na patungo sa baryo. Gulat na gulat noon si Mang Carpio dahil hindi nakipaghalubilo ang mga ito sa tao. Kung tutungo man ito sa baryo, paniguradong meron itong hinahanap na biktima. Ayon kay Mang Carpio, nakasuot ang mamabarang na yon ng kasuotan na isang magsasaka. Ang pinagkakaiba nga lang, meron itong suot na kwintas na gawa sa buto ng malaking ahas. Nakatakip din ang pagmumukha nito ng isang tilang itim. Nang siyang nagkumpirma kay Mang Carpio at kay Huro na isangang bunaw ang taong yon. Dahil naman sa nisilaya ng ermitanyong si Huro, agaran din namang nag-init ang kanyang ulo. Hindi pa man nakalagpas sa kanila ang mambabarang, hinarang na nila ito upang kausapin. "Tika lang, saan ka pupunta, Ginoo?" tanong ni Huro. "Wala kang pakialam. At saka pwede ba, huwag kang harang-harang dyan sa daanan, tanda?" sagot ng bunaw. Nang marinig ito ni Mang Carpio, maging siya ay hindi maiwasang magalit sa inasal ng bunaw na yon kahit binata pa yon. Kitang-kita ni Mang Carpio sa ugali nito na hindi ito napalaki sa mabuting bagay ng mga magulang nito. Nang sasagot pa dito si Huro, pinigilan na ito ni Mang Carpio gawa ng ayaw niyang manggagalaiti sa galit ang kanyang kaibigan. Matapos nilang mag-usap, pinili na lang nilang hayaan ang bunaw sa nais nito.
Pero kahit hinayaan na nila ito, nakatatak pa rin sa isipan nila na darating at darating ang pagkakataon na magharap ang kanilang mga landas. Sa pagbalik nilang anim sa kubo ng ermitanyo, kung ano-ano ang pinaghanda ng ermitanyong yon, gawa ng hindi sila pwedeng makampante dahil namumukhaan sila ng mambabarang. Masama kasi ang titig ng bunaw nang magkasagutan sila nito. Kaya inasahan talaga ng ermitanyo na gaganti ito sa kanilang grupo. Sa pagsapit ng gabi ng mismong araw na yon, merong nakikitang udtong ahas sila Danilo sa bakuran ng ermitanyo. Alam nilang nagmamasid sa kanila ang bunaw, pero hinayaan lamang nila ang nais nito. At kaagad silang gumawa ng mga malalakas na bakod sa mahihina nilang mga kasama. Sa pagsapit ng malalim na gabi, hindi noon nakatulog ng maayos ang kanilang grupo. Yung nagngangalang Huro noon ni Paghiga, hindi nito ginawa dahil sa ginagawa nitong pagbantay sa kanilang paligid. Kahit may mga bakod na sila laban sa mga bunaw. Napakadelikado noon para kay Huro para matulog, gawa ng kahit anong oras kaya silang pasukin ng mga alaga nitong mga ahas. Mas nakakapangilabot pa ang mga bunaw ayon kay Mang Carpio kapag isang angkan ang makakalaban mo. Sa paglipas daw ng linggo, naging matiwasay naman ang pamumuhay ng grupo nila Danilo. Gala dito, gala doon, tapos pumupunta sila sa mga sabungan. Magmula nung magkasagutan sila ng mga bunaw, hindi na muling nagpakita ang mga yun sa baryo. Pero ang mga bakas ng ahas nito sa kubo ng ermitanyo, naroon pa rin. Sapat na basihan yun upang ipagpatuloy pa rin nila ang pagbabakod sa labas ng kubo. Kahit ramdam nila ang kalakasan ng bunaw, hindi pa rin ito nagawang umatake sa kanilang tahanan. Ra, batid kung hindi na tayo tinitigilan ng mga bunaw na yan Nais mo bang salakay na natin ang pugad nito? Masyado ng maraming problema ang nabibigay sa atin ng mambabarang na yan. Hindi ko na matim ang ginagawa nitong pambabasto sa ating grupo. Wika ni Mang Carpio. Noon kasing kabataan nitong si Maestro ni Danilo, aminado siyang mainitin ang kanyang ulo. Madaling uminit ang kanyang ulo noon, lalo na't kapag pinaglalaruan lang sila ng mga kalaban nila. Nang marinig ni Huro ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang hinahabas ang mga matataas ng mga damo sa bakuran. Matapos nitong tumawa, nagwika ito kay Mang Carpio ng, "Hayaan mo muna yan, Manoy. Hayaan mong maliitin tayo ng mga bunaw sa ating kakayahan. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang panahong iyong inaasam. Sa ngayon, tulungan mo muna ako sa pagtatanim ng mga kamuting kahoy." Sagot naman ni Huro. Nang marinig ito ni Mang Carpio, wala na siyang nagawa kundi sundin ang nais ng kanyang kaibigan. Hindi naman sila nababahala noon doon sa mga bunaw, bagkus nagagalit lamang siya dahil sa pinakita nito sa kanila. Habang abala sila sa pagtatanim, patuloy pa rin sila sa pagsisipat sa mga ahas na gumagapang sa mga damuhan. Matapos daw nilang makapagtanim ng mga kamote, pumasok na sila sa loob ng kubo at nagkakape sila ng mga oras na yon. Huro, hindi talaga tayo tinitigilan ng mga bunaw na yan.
kahit tirik na tirik ang araw. Sigurado ka bang hindi pa tayo gagawa ng hakbang? Tanong ni Mang Carpio. Nang marinig ito ng kaibigan niyang ermitanyo, pinili nitong lumabas ng kubo. Sa paglabas nito ng kubo, sinundan naman ito ni Mang Carpio. Pagtingin ni Mang Carpio sa bakuran ng kanilang tinitirhan, mas lalo pang tumindi ang galit nito sa mga mambabarang. Halos kasi ang mga damo sa lupa ay ginagapangan na ng mga ahas nang siyang pagmamay-ari ng mga mambabarang. Noon ding mga oras na yon, napagtanto ni Huro na malapit na ang pagsalakay ng mga kalaban. Noon ding araw na yon, pansamantalang pinauwi nila Danilo, sina Lando at ng mga kasama pa nito. Matapos ang pangyayaring yon, pinili nilang tatlong tunguhin ang lugar ng mga mambabarang na gumagambala sa kanilang katahimikan. Madali lang nilang natuntun ang tirahan ng mga bunaw dahil matagal na nila itong pinapahanap sa mga engkanto nilang mga kaibigan. Ngunit bago sila umalis, may kinuhang sibat noon ang ermitanyong si Huro doon sa kanyang baol na kanyang itinago sa ilalim ng papag ng kanyang kubo. Ang baol na yon ay merong sibat na hindi kahabaan. Ang sibat nga pala ay mahalin tulad mo sa bangkaw. Dinala yun ni Huro dahil nga sa digmaan ang kanilang puntahan. Ayon kay Mang Carpio, ang sibat na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan ay may kakayahang makapaglakbay sa iba't ibang dimensyon at panahon. Ang sibat ding pagmamay-ari ni Huro ay ang napabilang sa mga armas na binagsak ng Panginoon sa lupa na may pisikal na kaanyuan. Naiiba yon kay Danilo dahil nasa espiritual yun na kaanyuan. Ang tanging kahinaan lamang ng armas na yon ay maari itong nakawin ng kahit sinong nilalang na kung darating sa oras na manghina na ang totoong nangangalaga nito. Sa kanilang paglalakad, dinaanan nila noon ang isang sapang napakasukal, marating lamang ang pamamahay ng mga bunaw. Sa pagtahak nila sa daan papuntang teritoryo ng kalaban, merong iba't ibang nasisilayang engkanto silang tatlo. Karamihan sa mga ito ay ang mga engkantong itim at mga elementong naninirahan sa lupa. Hindi naman ito pinapansin nila Mang Carpio dahil wala naman itong ginagawa sa kanila. Ang tanging ginawa lamang ng mga elemento ay ang silayan ang daan na tinatahak ng mga ermitanyo. Sa pagkakatanda noon ni Mang Carpio, nasa 3:00 na yon ng hapon at medyo makulimlim ang panahon. Panakanaka din ang pag-ulan ng mga panahon yon, pero hindi nila ito iniinda. Ilang minuto pa ang makalipas, nadapo silang tatlo sa isang lugar na nasa panana ng bundok. Kagaya ng ibang mga mangkukulam at mambabarang, pinili rin ng mga bunaw ang tumira sa paanan ng bundok upang malaya nilang isasagawa ang lahat ng kanilang kasamaan. Doon din sila nangunguha ng mga ahas upang magagamit nila sa kanilang pambabarang. Ang isang dalubhasang bunaw merong kakayahang tumawag ng isang malaking ahas. Hello mga karemitanyo, hanggang dito na muna atong kwento. Pasensya na, hindi tayo nakapag-upload ng sunod-sunod dahil nga maraming nangyayari na hindi natin inaasahan. Yun lang, maraming salamat. Hanggang dito na lang.